Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP, kung saan ang sabi po rito ay XRP braces for breakout or breakdown as crucial chart pattern looms. Kaya yan, nakita raw po sa chart pattern ni XRP na mukhang si XRP na raw po ay naghahanda sa isang breakout or ito ay isang breakdown, kasi yung kanyang breakout na ito ay magdudulot po ng isang matinding pagbagsak. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, nasabi po rito ay XRP next move might be decided by this impending chart formation. Kaya yan, yung posibleng sunod na magiging galaw daw na XRP ay ang magdi-decide po rito ay yung yan, yung isang nalalapit na nabubuong chart formation. Ayan, or chart pattern na ito. Ayan, at ipapaliwanag po dito mamaya. Makikita po natin mamaya yung chart. XRP, the 6th largest cryptocurrency by market capitalization, is approaching a decisive moment as a major chart pattern looms. Ayan, papalapit na raw po ng isang itong si XRP ay papalapit na raw po siya sa isang decisive moment. Or ito na yung parang malalaman po natin kung ano yung kanyang magiging sunod na trend direction. Ayan, XRP's daily simple moving averages or SMA are deemed to make a crossing in the next few days, resulting in either golden or death cross. Kaya ayan, nalalapit na raw po na magkaroon ng crossing itong mga moving averages na XRP. At yung crossing na ito ay posible daw pong magresulta ng golden cross or death cross. Kapag golden cross po yung lumabas ay isa po itong bullish signal. Pero kapag death cross po yung lumabas ay isa naman po itong bearish signal, kung saan ay babagsak po ang market ng XRP. Kaya ayan, mga ilang araw na lamang po ay magkakaroon ng crossing. The cryptocurrency's daily 50-day SMA seems to be on track to drop below its 200-day SMA, which might result in a bearish death cross unless invalidated. Kaya ayan, mukhang yung 50-day SMA daw po ay mukhang tinatahak daw po nito ang ilalim ng 200-day SMA na moving average. At kung ito na nga yung nangyari ay magre-resulta po ito sa tinatawag na bearish death cross at babagsak ang market price ng XRP kapag nangyari ito, maliban na lamang kung pag ito ay na-invalidate. Kaya yan, ito po yung chart. Yan, ito po ay daily chart time frame ng XRP USD. Yan, mula po ito sa datos ng Binance. At nakikita po natin dito yan, yung dalawang moving average po natin dito. Yan, mga SMA po yan. Itong kulay blue na ito, yan yung nandito na hindi gaanong nagkakaroon ng mga kurba-kurbada, ay ito po yung moving average na 200. At itong kulay red naman, ayan, na medyo mabili yung medyo magalaw, ay ito naman po yung 50 moving average. At ayan nga, nakikita natin na ayan, halos nagkadikit na po sila. At kung pag yung sa mga susunod na araw ay kapag yung kulay red na ito or ang 50 moving average ay napunta dito sa ilalim ng kulay blue or ang 200 moving average, ay death cross na po yan. Ibig sabihin ay babagsak na po ng market price ni XRP. Ayan. In another scenario, the 50-day SMA could top the 200-day SMA, resulting in a golden crossover. And however, the nature of the SMA crossing may indicate whether it is a death cross or a golden cross. Kaya ayan, pwede na rin po kasi itong maging golden cross kung pag yung kulay blue na ito or 200 moving averages ay
Ayan, medyo yung angulo ay yung angulo ng kanilang crossing ay medyo ito ay tumutok sa pataas na direksyon. Ayan, kasi pag nakikita natin dito ay mukhang nakatutok po siya dito sa pababang direksyon. Ayan, bahagyang pababang direksyon. Pero pag biglang tumutok po ito sa pataas na direksyon ay ayan, golden cross po siya. Ayan, pero hanggang ngayon ay sa ngayon kasi ay hindi pa malinaw. Kailangan pa ng ilang araw bago talaga natin makita kung ito ay isang golden cross or dead cross. XRP has been asan ba tayo? XRP has been struggling to recover from the recent market crash that saw it drop to a 3-month low of 0.496 in January 23. The price has since bounced back to around 0.56, but it remains below the key resistance levels of the 50-day SMA and the 200-day SMA. Kaya ayan, nahihirapan daw pong si XRP na makarecover nung siya po ay nakaranas ng market crash nitong nakalipas na mga nitong January 23. Kasi bumagsak po siya sa kanyang 3-month low na presyo na 0.496. Yan, pero nagawa naman po niyang maka-recover or mag-bounce back patungo po sa presyong 0.56. Pero ito pa rin ay nananatiling nasa ilalim ng resistance levels na 50-day SMA or nasa presyong 0.589. Ayan, at maging yung 200-day SMA na nasa presyo naman na 0.587. Kaya yan, nakikita natin nandito po yung kanyang candlestick nasa ilalim ng dalawang moving averages natin. Ayan, still history shows that a moving average crossover might be unreliable as a standalone indicator. XRP dead crosses have often marked major of intermediate bottoms for the cryptocurrency in the past. Kaya ayan, sabi po rito ay base po sa mga historical data or mga performances ng mga cryptocurrencies gamit po ang mga moving averages, ay hindi po natin ito pwedeng gamitin bilang stand-alone na mga indicator or tanging ito lamang yung ating nagiging basihan, kasi marami po silang mga fake signals na inilalabas at naobserbahan ko na rin po yan sa tagal ng aking pagtitrade ng iba't ibang mga cryptocurrencies. Kailangan pong samahan yan ng iba pang mga indicators. Kaya ayan, XRP bottom at a lows of 0.483 shortly after the formation of a dead cross on its charts last September and went ahead to reach highs of 0.75 in November, less than 2 months later. Kaya yan, ito na po yung isang halimbawa na may nabuo na isang dead cross noong nitong nakalipas na buwan ng September. Ayan. Ay yan, lumabas yung dead cross na yan, ay dapat babagsak po siya. Kaya ayan, pagkatapos daw po ng formation na ito ay bumagsak nga ang market price ni XRP sa mababang presyo na 0.483. Pero pagkatapos po nito ay bigla po siyang sumabog sa napakataas na presyo na 0.75 noong November. Dalawang buwan lamang or 2 months ay yan, bigla pong sumabog ang market price ng XRP. Likely scenarios. In the event of a dead cross, a possible scenario could be that XRP might briefly decline, except if a bottom is already reached before it resumes an upward movement. If this scenario plays out, XRP could target the next resistance levels at 0.70 and 0.75 if a breach of the moving averages is achieved. A break above 0.75 would confirm a bullish reversal and open the door for a rally towards the $1 mark. Yeah. Ayan, ito raw po yung magiging likely scenarios kapag sakaling nagkaroon daw ng dead cross. Ayan, kung saan ay si XRP ay pansamantalang babagsak muna. Ayan,
Pero pagkatapos po nitong bumagsak ay sasabog naman po ito. Magkakaroon ito ng upward movement. At base po rito ay posible daw po niyang akyatin yung mga resistance line na nasa 0.70 hanggang 0.75. At kung nabasag daw ni XRP ang mga resistance levels na ito, lalong-lalo na itong 0.75 ay posible daw po itong magkaroon ng bullish reversal at magbubukas ito ng pintuan patungo sa presyong $1. Kaya yan po ang prediction dito kung sakaling nangyari ito, or kung sakaling mauulit yung kanyang performance nitong mga nakalipas na yan, kagaya ng nangyari rito. Ayan. At ayan pong muli, nandito po muli yung ating nakikita natin, yung mga dalawang moving averages natin na 200 SMA at saka 50 SMA, yan, na mga moving averages. At malalaman daw po natin sa mga susunod na araw kung ito nga ba ay magiging isang golden cross or isang bearish death cross. Kaya yan, kung pag bearish death cross ay babagsak po ito, pero pag golden cross ay aakyat po ito. Yan, pero kung sakaling death cross ito ay pansamantalang babagsak muna siya ito. Babagsak muna ang presyo ni XRP, pero bigla na rin po makakabawi na rin. Kung makakabawi po ito ay sasabog po ito sa mataas na presyo. Kaya ayan po ang tungkol dito kay XRP. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.